Good evening mga ka-ride, no? Dito tayo sa basement 1 ng Ayala, Manila Bay. Grabe, sa sobrang init. Siguro mga ka-ride dahil sa mga malaking anong tawag nito? Mga aparatos. Hindi, mga yung siguro yung mga exhaust, yung mga makina, yung mga kuryente na kung saan nakalagay, no? Bigat na yung mga malalaking exhaust na yan, no? Siguro yun yung nagdadagdag sa init. Grabe ang init talaga. So, napakalawak yung parking nila. Kung makikita, makatanaw nyo mga ka-ride yan, napakalawak yung kanilang parking. Okay mga ka-ride, walang ulan. So napakalawak yung kanilang parking. Napakainit din mga ka-ride, no? Bulat ako sa isa. Ganda na sasakyan, no? Ganda na sasakyan. Ano yan? Jaguar? Wow! Jaguar! So lilip turn tayo. Hindi makapagalaro yun. Nagabulol-bulol na. So ito ang kagandahan nito mga ka-ride. Tingnan nyo mo. Oh, walang ka-traffic mga ka-ride, no? Paglabas natin ng Ayala, Manila Bay. So yung kagandahan nito dahil maluwag na maluwag. No, minsan magkaroon ng traffic pero ngayon, no, maluwag siya. So dito kahit ano siya, tawag nito, kahit weekdays siya ay hindi siya traffic, no mga ka-ride, compare na pag dumaan po tayo ng EDSA, talagang grabe, sobrang traffic, no? Dito sa lugar na ito mga ka-ride, disiplinado yung mga rider, no? Talagang hindi nila hinaharangan yung pedestrian lane. Talaga dapat naman talaga, no? Dahil yun yung mga daanan ng ating mga naglalakad siyempre, no? Kaya mga pedestrian lane, So palagi na itong ganito, no? Walang traffic yung ilang araw nating pagbiyahe. Pangalawang araw na ngayon na weekdays ay wala siyang traffic. Talagang ang ganda, may magdidilig ng tubig, may nagdidilig ng bulaklak, mga siyempre sobrang init. Saka mga ka-ride, parte din pa nito ng parte pa rin to pala ng tawag nitong Paranaque. So malaki o maluwag din pala yung Paranaque. Akala ko dito man lang Bikutan lang yung Paranaque, no? Yung Bikutan, Paranaque talaga sukat, no? Malawak pala to. So yun nga, no, disiplinado, wala akong makitang basura dyan sa gilid, no? Talagang may nagmi-maintain, no? Meron silang mga tagalinis, no, tagawalis. Dapat ito yung ibang lugar, no? Dapat ito yung gagayahin ng mga taga-ibang lugar na malinis. Napakarami na lang mga motorcycle, no? Simula nung naglabas ng mga kanya-kanyang modelo, mga kanya-kanyang company na mga motorcycle, napakarami, mas lalong dumarami mga ka-ride yung mga rider natin sa gitna ng kalsadahan, no? So,
kagandahan lang sa atin, may mga yung maliit lang na espasyo na bakante, pwede na tayong lumusot. Ayun ang kagandahan sa mga rider, mga ride, no? Sa maliit na espasyo, pwede na tayong lumusot, mga ride, no? Nung nakarang araw, mga ride, sa mga Sabado ata, hindi ko nagkakamali, unang duty ko sa Ayala Manila Bay, doon ako pinadaan ni Way sa EDSA. So siguro dahil nung time na yun hindi pa naman ganong ka-traffic, di ba? Dahil Sabado Santo, yung mga tao ay nasa kanilang mga bakasyon pa, no? Nasa kanilang mga probinsya dahil nga sa long weekend, no? Dahil sa mahal na araw, no? So siguro inaano yan ni Wiz kung saan napakaunti lang yung mga sasakyan, no? Katulad nito, no, nung Sunday ay dito na niya ako pinadaan sa may Quirino Highway na, no? Hindi na ako pinalusot dun sa, hindi niya ako pinapunta dun sa may EDSA. Alam niya siguro na ito ngayon ay siksikan na ng tao, siksikan na ng mga sasakyan mga ganitong araw, dahil yun nga, di ba, balikan na nung nagbabakasyon mga gabi, kaya medyo mabigat na yung tawag nito, mabigat na yung traffic nung bandang gabi na. So, pero dito mga ka-ride, so mayroon mga traffic dun sa mga parte ng may mga traffic light. Bakit nang meron yung mga parting nire-repair yung kalsada, kasi meron ditong nire-repair yung kalsada, no? Yung bandang gitna ginagawa. So yun lang ang parte, nung pagkatapos ng mga lugar na yun maluwag na siya, no? Kahit sinasabi ito sa Manila na maraming mga sasakyan, hindi siya katulad talaga ng EDSA na siksikan. Unahin natin. So bigyan natin ng daan yung mga ambulance, no? Dahil sila po yung mga yung tinatawag na ang tawag nun, vehicle, sasakyan ng mga emergency, pahirapan pa yung sarili ka. Kaya bibigyan natin lagi ng daan yan, lagi yan silang tama, hindi yan sila pwedeng mamali, kahit mag counterflow pa yan sila, pwede yan sila gawin basta mayroon silang mga transport, passenger transport ata yung tawag sa ambulance, diba? Pwede yan sila mag counterflow, kahit anong daan nila pwede silang authorize silang dumaan dahil nga emergency sila, basta mag-ingat po tayo nun sa mga biglang lusot galing sa kaliwa, dahil pagka bulaga tayo, may mga ganyan na bigla na lang sumusulpot, yung bantayan natin para maiwasan natin yung disgrasya, mga karin. Kaya dapat maging maingat tayo. Katulad na, may mga nakalagay na mga tawag nun sa kalsada, no, hindi natin alam na natumba na. May makaka-cause po yan ng disgrasya pag nadaanan natin yan. Basta ang pinakamahalaga, mga ka-ride, dapat tayo maging relax, no? Huwag nating painitin yung ulo natin dahil sa traffic. So dapat masanay na tayo, dahil nandito tayo sa bansang talagang matraffic. So paglabas mo ng kalsada, dapat alam mo na ang mangyayari, dapat alam mo na traffic ngayon. So kailangan mo nang magpuhunan ng napakahaba-habang pasensya, dahil kung hindi po natin pipigilan yung ating mga nararamdamang init ng ulo,
ay malamang sa malamang may mga hindi mangyayaring magawa. Bagay natin gawin ng isang bago, bagay tayo gumawa, no? Dapat isipin natin ng maraming beses kung ito ba yung makakabuti o makakasama, lalo pag pinag-usapan natin mga ka-ride, buhay na. Buhay na tayo. Buhay na natin o buhay ng ating kapwa na. So, huwag na tayong makipag-initan ng gitgitan ng no? Huwag na tayong ika nga maging mainit ang ulo dahil sa traffic. So, dapat alam na natin yan eh. Dito tayo sa bansa na talagang matraffic. So, paglabas natin ng kalsada, ulit-ulit na nga ako alam natin yung pakiramdam, no? Ihanda natin yung ating mga mararamdaman mga ka-ride, no? Huwag tayong padalos-dalos sa desisyon na gagawin natin dahil posibleng may mga buhay na mawawala kung hindi sa atin, iba, no? Ganun lang yan. So, huwag tayong padadala sa init ng ulo dahil sa traffic. Taga Pilipinas tayo eh. So, dapat alam na natin na talagang matraffic yung lugar natin, di ba? Kaya disiplinahin natin yung sarili natin. May mga huhuli dito. Pag hindi pa naka-green yung araw na yan, ako, huwag ka munang lumusot dahil malamang huli yan. May nakaabang dun sa may iskinita. Ay no, yan yung huhuli sa'yo. Nakaabang yan sila din sa intersection. Pag ikaw ang pumasok o lumiko dun sa may kanan na hindi pa naka-green yung ilaw, asahan mo nang may ticket ka. Kaya nga dapat maging disiplinado tayo sa ating mga biyahe, no? Huwag tayong balahura, huwag tayong balasubas. Tayo po yung mga mamamayan ng bansang Pilipinas, kung anong batas ang ipinapatupad ng ating bansa, dapat mga ka-ride, isusundin natin. Huwag tayong mga hari-harian, huwag tayong magsiga-sigaan dahil ang lahat ng kasamaan may katapat na kakabayaran, kaparusahan, diba? Ganyan lang yun mga ka-ride.